Ayan, kararating lang namin ni Mrs. dito sa bahay. Siya po yung pinabitbit ko nito kasi bandang alas 2 yung kanyang out. Alas 2 yung kanyang out sa trabaho. Tapos rikta kami pumunta doon sa Mandawi, sa Subang Dako. Kasi doon raw yung maraming tindahan na yung binibinta nila is all stainless. So andun nga, ayun, doon kami nakapagkuha o nakabili. So yung binili ko is hindi po solid. Kumbaga, gagawa na lamang po ako ng version talaga ng pangpabo. Kasi mayroon tayo nakikita mga pangmanok. At yung nakikita ko base po sa experience ko is parang basta hindi ko na lang yung gagayahin yung estilo ng kanilang tuhugan. Gagawa ako ng sarili kong version talaga. Kasi nga, ibinabase ko lamang po ito sa aking experience sa paglitso ng pabo. Malaki kasi yung pabo tapos ayun, nakita ko rin na hindi ko gusto na nakadipa yung pakpak ng pabo. So ito, gagawa po ako ng sarili kong version talaga. Ayan, so bumili na lang ako ng 1/4 na solid. So ito po yung parang maging talian, o dito po itatali yung paa ng pabo. So once na i-secure na po yung paa kasi ng pabo, ayun, hindi na po yan gagalaw. Basta't ma-secure lang yung kanyang paa. So iwan ko lang. So pag-iisipan ko lang o tatansyahin ko na lamang po kung ano yung magandang design para sa pabo. Iba kasi yung sa manok maramihan yung kanilang nililitson. Tapos hindi naman masyadong malaki. Ito kaya ganito yung naisip ko para ma-close. Ayan, masarap kasi yung luto ng litsong pabo once ma-close po yung puwit, bandang puwit at saka yung sa butsi. Ayan, yung hindi po sisingaw yung mga ricado na nandun sa loob ng kanilang katawan. Kaya dito yung ginagamit ko is 1.5. Yun. At nakita ko malaki rin ng kunti So ito uno na lang. Subukan ko uno. Ayan, sana makaya at excited na akong gawin ito. Ayan sobrang kintab ng stainless. At ang nangyayari dito, itong bandang dulo is kakatingan pa ito para ang tawag dito matulis. Tutulisan pa ito kumbaga guguhitan pa ito. Guguhitan ng triangle, alis, ititira alis, ayun, para